og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Daghang salamat sa atong tinahod na tigpaila. Ang akong pagyugbo sa atong labaw nga makagagahom sa nindot kayong tempo o opportunity nga makapaambit kita sa gasa sa conversion dinhi sa inyong lugar sa Sierra Bulyones. Kanatong tanan nga niadinhi atong hatagan og masipang palakpak ang atong Ginoo. Dili nako hikalimtan nga sa 1980 mga 1989 to mga 1990s. Dunay usa ka CFD nga napadpa dito sa among dapit. Di ko na ako malimtan iyang pangalan. Ang iyang pangalan si Santos Taragua. Ang akong edad nitong panahon na mga 12 anyos pa. Dayon ang ako mga parents, aktibo kaayo sila sa tinuuhan nga saksi ni Jehovah. Kay mao ni ang tinuuhan nga akong namatan. Dayon ang gihimo sa ako maginikanan, ilang isulong ang maong CFD nga nagpuyo dito sa presidente sa kapilya sa among lugar dito sa Surigao. Nagsugod sila og lantogi alas 5 sa hapon o hapit na human sa alas 12 sa gabi. Dito ni atong maong lantogi akong na-witness ang witness sa Jehovah's Witnesses. O akong nakita ang superiority sa simbahan ng Katoliko. Pero sandlit ang among tinuuhan saksi man ni Jehovah. Dayon ang akong mga parents bisan tagilid sa argumento. Always yun akong kasing-kasing modapig sa akong ginikanan. Mao nga niadtong panahon nga murag napiksido ang akong ginikanan. Gihimo nako tong nga inspiration nga ako yung palagman ang among pagtuo nga saksi ni Jehovah. Og medyo ang maong paghitabo nagtisok og hatred sa akong kasing-kasing. Nga akong gipanaan, nga akong tunan ang among tinuhan, ug moabot ang panahon nga ako yung gubuon kining simbahan nga Katoliko. So during my active years as minister of the Jehovah's Witnesses, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings. So sama ni San Pablo, ano akong pangalan, Paul. Ikuha ni sa akong parents sa pangalan ni Saint Paul. Ang akong middle name, apelido sa akong nanay, San Pablo yun. Murang akong tibuok na pangalan, Paul San Pablo Alima. Pero saksi pa ko ni Jehovah, di ko ganahan nga mudala ni akong middle name na San Pablo. Kaya kaming mga saksi ni Jehovah, dili man may motuog mga santos na gigrecognize sa simbahan ng Katoliko. Ang amo ra yung tuuhan ng mga santos, maurag yun, sila ni Vilma Santos. Judean Santos, palakpakan nato ang Ginoo. So isa man ang kinabuhi ni San Pablo. Ang kinabuhi ni San Pablo, grabe siya kaaktibo sa pagtulunan sa mga Judaismo. Buhat Kapitulo 9, diya nato mabasa na si San Pablo nangayog permiso sa otoridad sa relihiyon sa mga Judaismo aron iyang puuhon
kung gugdon ang mga Kristiyanos. Mo nandito sa dalan paingon sa Damascus, iyang na-encounter ang atong Ginoong Hesukristo. Doon ay kusog katingog sa pinulungang Aramaico, miingon si Kristo, Shaol, Shaol, ma'at radikene. Saul, Saul, why you are persecuting me? Nganong imo kong gilutos. Sa ato pa ang paglutos ni San Pablo o ni Saulo sa Kristyanismo, nabati ni Kristo diha sa iyang kahilagman nganuman si Kristo mauman ang ulo, ang iglesia o simbahan mauman ang iyang lawas. Colossus 1:18, Christ is the head of His body, the church. So kung ang imong lawas at akihon, mabati yun na sa ulo. So ang simbahan, ang mga sumusunod ni Kristo, gihilabdan ni Saulo. Maunang nabatsyagan ni Kristo kinsa mong ulo, nining mong simbahan ang gihimo ni Saulo sa iyang mga sumusunod. Maunang nabuhi ako, I spent more than 30 years in Protestant world. 36 years in exact, because on May 29, 2011, more than 10 years na, mauna nga akong pag-decide na mabalhin sa simbahan ng Katoliko. Palagpakan na ito ang Ginoo. So like St. Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church then. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church I wanted to destroy and serve God in the Catholic Church as a Catholic defender for more than 10 years. Palakpakan na ito ang Ginoo. Ang isa sa nakapa-interest ka nako nga mobalhin yun sa simbahang Katoliko. Kaya kung nakita ang senaryo sa daghan ng mga bundok sa kalibutan, o gani ang atong Ginoong Kristo nagpasidaan man niini sa iyang mga sumusunod. Dini sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 3 hangtod sa 5, sa dihang ang atong Ginoo kauban sa iyang 12 ka apostoles dito sa bukid sa Olivo. Ang isa sa pangutana sa mga apostoles sa Ginoo mao kini: Ginoo, sultihi kami unsa man ang ilhanan nga hapit na ang imong ikaduha nga pag-anhi. O nasayod ba kamo unsa ang number 1 nga tubag ni Kristo sa mga ilhanan nga hapit na ang iyang pagbalik? Mingon ang atong Ginoo, pagbantay kamo kay daghan unya ang manungha nga magda sa akong ngalan ug daghan ang ilang malimbungan. Sa ato pa ang pagdagsang diay sa mga bundok nga nagdaa sa ngalan ni Kristo. Mao diay ang numero 1 nga timailhan nga doon na mobali ang tinuod nga Kristo. Kay nga naman daghan ang nagpaila, nagda sa ngalan ni Kristo, apan dili sinugo ni Kristo. Mao nang dili kalikayan nga dinhi sa inyong dapit, daghan dinhi ang nagbitbit sa pangalan ni Kristo. Uproy ba niini ang ngalan ni Kristo ilang gihimong karatula sa ilang simbahan. So nagpasabot na wag yun na makak ang Ginoo. Nga nagpasabot na kanang mga simbahan nga nagdada sa ngalan ni Kristo, Jesus is Lord, Jesus Miracle Crusade, Iglesia ni Kristo, Saksi ni Jehovah, nagda sa ngalan.
ug mao kana ang giingon ni Kristo, daghan ang magdala sa ngalan sa Ginoo, timaan nga duhol na iyang pag-anhi. O sumala sa usa ka libro nga akong nabasa, according to the prediction, by the year 2025, there will be more or less 55 Christian churches. Nga nagpasabot nga niining umaabot daw nga tuig 2025. Tulo ka tuig na ang atong paabuton. Tulo ka tuig pa atong paabuton matod sa prediksyon. Ang tinuohan sa kalibutan nga nagda sa ngalan ni Kristo moabot na og 55,000 ka mga pundok sa tinuohan. Ug di kanay kahibulong kung maglibot-libot kita dinhi sa Sierra Bolyones. Diha sa mga kanto makita nato ang mga pundok sa tinuohan. Pagdayon ako natong liko sa laing kanto, nana ko'y laing tinuohan. So nagpasabot nga wa gyud na makak si Kristo. Mao nga ang pinakamlabing mahinungdanon nga pangutana sa atong pagpangita sa kamatuoran. Asa man ang tinuod nga pundok ni Kristo dinhi sa Sierra Bolyones. Kung sa Sierra Bolyones dunay 20 ka mga pundok sa tinuohan, sultihan ko kamo sa tinuod, usara din ang tinuod. Balik ko na ko, kung dinhi sa Sierra Bolyones dunay 20 dinhi ka mga pundok nga nagda sa ngalan ni Kristo, usara dinhi ang pundok na tinuod. Ang kanang mga pundok nga uban ato nang makonsider nga piki. Nganong nakaingon ako niini, kay ang Ginoo wala gayud magtukod og daghan nga mga pundok. Usara ang pundok nga gitukod ni Kristo, ug mabasa nato kini sa Mateo 16:18 sa dihang miingon si Kristo kang Pedro, tois Petros et superham Petram. Edipicabo ecclesia miam et porte infere non prevalebon adversus iam. That you are Peter, and upon this rock I will build my church. Take note that Christ never said, I will build my churches. Therefore, the true church established by Christ is numerically one. Isa ra gyud ang pundok nga gitukod ni Kristo. O kanos aman kini tukura ang tubag sa panahon ni San Pedro. Mao nang kung gusto ka mong mangita sa nag-inusarang pundok nga gitukod ni Kristo, istadihi lang ang history. Ibalik ang kasaysayan sa imong tinuohan kung mo abot ba kini sa kasaysayan sa mga apostoles. Pananglitan ay Iglesia ni Cristo. Magsilibrar karong Hulyo 27 sa ilang ika-108 na tuig sa ilang pag-eksis sa Pilipinas. Kahit nagsugod man kining Iglesia ni Cristo nga nagamit sa ngalan ni Cristo niadtong 1914. Ang pangutana niadtong 1913, kinsa man ang kauban ni Manalo? Kinsa iyang kauban niadtong 1912, 11 hangtod ni adtong panahon sa mga apostoles, hatagi kami ninyo dinhi mga tao na inyong kauban niining maong makatuigan. Dili sila kapresentar nga naman, mag-oraman sila nito'y hakaw kay katumanan man sa Mateo 28 nga sa lahing mga panahon na ay magdala sa akong ngalan ug daghan ang malimbungan. Saksi ni Jehovah nagsugod 1872
gisugdan ni Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford, Nathan Homer Knorr, Frederick William Franz, Milton Hinchel, Lawrence Weber. Kung mangutana kita 1872, pabalik ni atong 17th century, 16th century, up to 1st century, kinsa may inyong kauban diha nga mga saksi ni Jehovah. Ang akong pundok, di yun makasaksi. Nganong di man sila makasaksi, kaya wak man sila ni anang panahon na. Bitong haraman sila ni Antong 1872. So, makaigsuunan ako mong i-challenge. Kung asa man mo nabilong ng mga pundok karon sa inyong pagtuo, dili igo nga nagpasakop ka mo din ha. Kinahanglan ninyong istadihan balagman ang history sa inyong pundok kung ang maong pundok ba makabalik ba dito sa panahon sa mga apostoles. Pero pangutan kami ninyo din kini nga among pundok na Katoliko. Pangutan kami sa mga 19th century, 18th century, 17th century, hangtod sa 1st century. Bisan unsa ka century, pangutan kami ninyo kinsay among kauban nga Katoliko, tug-anan kamo namo ngano man kining simbahan nga Katoliko mo kinang simbahan nga milatas sa kasaysayan gikan ni San Pedro hangtod sa atong ika-266 nga pangulo sa Iglesia Kitugod ni Cristo mo atong Santo Papa Francisco. Lig-on kaayo ang atong pasihanan. Mo nang dili kami mahadlok nga mo pamatuod karong kabuntagon bisan unsa inyong pangutana. Anhi ka mo din pangutana kami ninyo dili mi mahadlok pangutanon nga naman intak ang among kamatuoran nga kita bisan unsa inyong pangutana matubag namo kini kay ang kamatuoran andam nga motubag sa mga pangutana. Pero ang imong tinuuhan pangutan abot diha kung ang imo bang tinuuhan makasukat ba sa panahon sa mga apostoles. Kay kining ato din give and take man pwede mo mangutana namo, pwede po ni musukna ninyo. So ako admitido gayon nga ang simbahang Katoliko mao lamang ang nag-inusarang simbahan nga gitukod ni Kristo. O kagatong Ginoo sa Juan 17:21 miingon, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. Sa ato pa ang Ginoo nangandoy o kahiusahan. Kahiusahan sa unsa? Kahiusahan nga masakop kita diha sa usa lamang niya ka pundok. O kining pundok ka walay lain. Ang iglesia niyang gitukod nga mao kini ang simbahan nga Katoliko. Kung mangutana mo ebidensya, naadin niya ebidensya. Mangutana lang ko Brad Paul, maingon ka man ng simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Nakakabay ibit-bit diha na ebidensya? Naa. O gi-reserve kini nako sa atong question and answer portion. Kung ako ning isulti, di naman mo ganahan nga mo anhidinhin. Kung hatagan ka mo o trail. Nga mo anhigid mo din sa pagpangutana. Kay dili man ta makainom og tubig sa usa ka atabay, kung dili kita mukahus og tubig. Mao nang sasabang pagkaagi dili sa nato matagamtaman ang kanindot sa kamatuoran kundi pon mo mukaos sa kamatuoran pinagi sa inyong pagpangutana unya sa atong question and answer portion. Mao na naklaro sa mga ebidensya nga ang Katoliko si Kristo gyud ang nagtukod niini. Kaya kung diskumpiyado mo niini, moingon mo nga dili man si Kristo Brad Paul,
ang nagtukod sa simbahan Katoliko. Nang kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, tug-ani mi kinsa. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko, anhi sa akong atubangan, itug-an ang kamatuoran na kung dili si Kristo, kinsa mang tawhana ang nagtukod sa Katoliko, kanusa niya tugura, asa niya tugura, o pagdala gayon, o dokumento. Ayaw pag-anhi din hingawa kay ng dokumento nga naman mapildi ka gayon sa mga dokumento nga among gidala. In my more than 10 years experience in this religious Bible rally and in my more than 100 debates and dialogues with the Protestant pastors, ministers, and evangelists, wala pag yun nakabarog sa akong katubangan na kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa ang nagtukod sa Katoliko na dili si Kristo. Pero tug-ani ako sa imong pundok, kay tug-anan ko ikaw, kinsay nagtukod sa imong pundok, kanusa ka natugura o asa ka natugura. Doon na po ebidensya. O sa to'y atong himuon, kung diskumpiyado ka mo, disagree ka mo, nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, nan obligado ka mo sa pagtubag na kung dili si Kristo kinsa man. Kung ako dala na ipakapin sa pagtug-an nimo sa imong pundok, ako lang kung pabalon kanimo nga imong pundok bro, dili si Kristo nagtukod, mao ning tawhana nagtukod. Asa tukura, huwag ka tuod, hatagan ka kadres. Para makita mo dito sa inyong kaubanan, aron i-twist up ninyo, asa gikan ng inyong tinuod. Mao nang karong kabuntagon, makaingon ako, nganong mibalhin ako ang simbahang Katoliko, tungod sa bugag na hinungdan. Usa lang ang akong i-share. Daghan nga mga reason. Ang tinuod nga simbahan, ang Santos nga Eucharistia, ang Biblia, ang mahal nga Birhen nga Maria, o ang theological partiality sa mga non-Catholic denominations. Daghan nga mga rason. Pero karon usa lang ang akong i-share. Kaya naa may panultihon sa Tagalog, mapalad yaong nagsasalita ng kaunti sapagkat siya raw ay maimbitahan. But Mars, imbitahan ko sunod nga panahon. Kaya ingon man sa Tagalog, mulahan na daw ni magsulti nagmubo. Kaya imbitahon sa sunod nga panahon. So akong ihatag kang Brad Mars sa atong moderator ang question and answer portion. Inyo ng kahigayunan nga musok na o pangutana kung gusto niyong atakihon ng Katoliko, mauna niyang panahon nga muatak ka mo kanamo nga naman dagharami ng tigom o inyo may kumbinse magdungan may pamalhin sa inyong pundo. Kumbinsi kami, ataki kami kutob sa inyong mahimo nga naman na amin nga makatubag. Ayaw mo katake nga way Katolikong makatubag, manggara mo nga mga takik Katolikong, wa may Katolikong mga as sa pag-cross-examine ninyo. So kung gusto mong mangatake, nang-adik na mo sa pagpangatake sa Katoliko, nang kitagaan mo opportunity. Ang himuninhi, atakihan Katoliko, taman sa ginhawa, kay tubago na mo ang inyo sa siya. But Mars, okay na ang langis. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.